Istorya Tagalog Horror Stories. Hayop. Ang salitang iyon ang bumungad kay Aliyah nang makapasok siya sa bahay ni Nadia at maabutan itong lumuluha habang nakaupo sa sahig. Matapos mabalitaan ang kalunos-lunos na nangyari sa lalaking si Soliman, nakaramdam siya ng pag-aalala para kay Nadia, kaya agad niya itong pinuntahan. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang ate Nadia matapos itong lapitan at hawakan sa magkabilang balikat upang alalayang makatayo. Tinulungan niya itong makatayo papunta sa hindi kalakihang kama ng babae at doon ay pinaupo ito. Mula sa lumuluhang mukha ni Nadia, naglandas ang paningin niya sa mga gamit sa loob ng kwarto. Magulo ang paligid. Nakakalat sa sahig ang mga kagamitan at ilang damit ng babae. Pati ang salamin ay basag na rin. Sa tingin niya, hindi nito nakayanan ang balita at nagwala ito. Sinabi ni Nadia na inakala niyang patay na ang halimaw na iyon. Inakala rin niyang nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid niyang si Romana. Pero nagkamali siya. Halos manginig ang babae habang binibitawan ang mga katagang iyon. Labis siyang naaawa sa nakikitang kalagayan ni Nadia. Bakas na bakas ang hirap sa mukha ng babae. Wala siyang ibang nagawa kundi ang yakapin ito habang hinahagod ang likod. Ibig niyang umiyak sa nangyayari sa Baryo Crisostomo. Naghihikahos na ang mga taong nakatira dito. Dinadanas pa nila ang ganitong bagay. Kung may kakayahan lang siya, gusto niyang tawagan ng kanyang ama upang humingi ng tulong para sa mga taong nakatira sa baryo. Ngunit kahit siya at si Conrado ay nasa panganib din ang buhay dahil sa mga lalaking naghahanap at gustong pumatay sa kanila. Wala siyang magawa kundi ang lumuha na lang kasabay ng mga taong sumisigaw ng hustisya. Makalipas ang ilang sandali, matapos kumalma ni Nadia, inalalayan niya itong makahiga upang makapagpahinga na. Ipinikit ni Nadia ang mga mata, ngunit ang mga luhay patuloy pa rin sa paglandas. Napalunok siya bago sinubukang pulutin ang mga gamit sa sahig. Sinabi ni Nadia na buntis ka, Aliyah, at bawal itong mapagod. Sinabi rin niya na hayaan na lang niya ang mga gamit na nakakalat. Nilingon niya si Nadia at nakita itong malungkot na nakatitig sa kanya. Bahagya siyang ngumiti sa babae at sinabi ni Aliyah na ikukuha niya ito ng tubig. Tumalikod si Aliyah at nagmamadaling tinungo ang kusina ng bahay. Matapos makakuha ng isang baso at makapagsali ng tubig, napabuntong hininga siya habang nakahawak ang kamay sa tapat ng dibdib. Pakiramdam niya ay kinakapos siya ng hininga dahil sa mga nangyayari. Bakit parang kahit saan sila magpunta ni Conrado ay hinahabol sila ng kamatayan? Mula sa baso ay nabaling sa sariling tiyan ang kanyang paningin. Hindi pa iyon malaki, ni hindi nga mahahalatang buntis na siya. Sa kalagitnaan ng problema at tila paghahabol sa kanila ng kamatayan, masaya pa rin siya dahil ang isang buhay ang sumisibol sa loob ng kanyang tiyan. Muli na sana siyang babalik sa silid tulugan ng babae, pero agad ring natigilan nang mapansin ang dyaryo sa ibabaw ng mesa malapit sa mga hinog na saging. Nakuha ng headline nito ang kanyang atensyon. Nakalagay sa dyaryo na ang nag-iisang anak ng mayamang businessman na si Abrenico Gatchalian
ay 1 buwan nang nawawala. Samantala, mabilis na sumilay ang kunot sa noo ni Conrado matapos pasadahan ng tingin ang babae mula ulo hanggang paa. Maria, tila nagugulumihanan niyang tanong. Halos mag-iisang buwan na ring hindi nagpakita si Maria sa kanya. Sumilay ang matamis ng ngiti mula sa mga labi ni Maria at sinabi nitong ang bilis namang makalimot ni Conrado. Sa sinabing iyon ng dilag ay nagbuga siya ng hangin. Ilang beses din siyang humakbang paatras nang mapansing palapit ng palapit ito sa kanya. Seryoso siyang nagtanong kay Maria at sinabing, "Anong ginagawa mo rito?" Magkasalubong ang mga kilay niya. Mula sa mukha nito ay nilingon niya sa kanyang likuran ang bahay ni Nadia. Natatakot siyang maabutan sila ni Aliyah at pag-isipan siya nito ng hindi maganda. Paniguradong magagalit na naman ang dalaga sa kanya. Sa sela ng pagbubuntis nito ay baka may mangyari na naman ditong hindi maganda. Nang muli niyang ibaling kay Maria ang paningin, ay napansin niyang wala na ang ngiti sa mga labi nito. Sumimangot ito at tila ba nagkukunwaring nasasaktan. Sinabi ni Maria na narito siya dahil hindi niya kayang makalimutan si Conrado. Otomatikong kumunot ang noo ni Conrado sa sinabi ni Maria. Nagbuga siya ng marahas na hangin. Sinabi ni Conrado na umalis na ito sa kubo. Umiling si Maria at sinabing hindi siya aalis. Ubod pa ng tamis itong ngumiti kay Conrado. Sinabi nito na nangungulila siya kay Conrado at nalimutan ba nito ang nangyari sa kanila. Muling nagbalik sa kanya ang gabi kung kailan may nangyari sa kanila ni Maria. Napalunok siya at biglang dinamba ng matinding kaba nang makitang dumapo sa sarili nitong tiyan ang kamay ng babae. Sinabi ni Maria na hindi man lang ito itatanong kung wala bang nabuo sa tiyan nito. Tila siya ay binuhusan ng malamig na tubig. Dinaig pa niya ang tinuklaw ng ahas sa kinatatayuan. Akmang hawakan siya ni Maria, ngunit nabilis niyang pinigil ang kamay nito at marahas na pinaalis. Sinabi ni Conrado na tumigil ka na Maria at huwag niya itong utuin. Umalis na ito sa kubo habang kaya pa niyang magtimpi. Napalitan ng galit ang emosyon na mababaka sa mga mata ni Maria. Umigting ang panga nito at tumalim ang tingin. Sumagot si Maria ng hindi. At sinabi rin nito na kung inaakala niya patatahimikin niya si Conrado, nagkakamali siya at hindi iyon mangyayari. Bumaling ito sa mesa at dinampot ang pitsyel at baso sa ibabaw bago malakas na itinapon sa dingding. Natigilan siya nang makitang tila sa laming nabasag ang mga ito. Sa lakas ng pagtapon ng babae ay halos mabutas pa ang pader ng kanilang kubo. Mula sa mga sirang baso at pitsyel ay muling nabaling sa babae ang tingin niya. Kulang na lang ay lumabas na ang mga ugat nito sa leeg. Nanilisik pa ang mga mata ng dalaga habang nakatitig sa kanya. Sinabi ni Maria na si Tio Gado at ang lahat ng mahalaga kay Conrado ay hindi niya patatahimikin. Mas lalong nangunot ang noo ni Conrado nang banggitin nito ang pangalan ng kanyang tiyo. Tinanong ni Conrado kung bakit si Tio Gado at anong ibig nitong sabihin. Natigilan naman si Maria. Sa pag-ihip ng hangin ay siyang pagbabago rin ng emosyon na makikita sa buong mukha nito. Tila ito natauhan at nawala bigla ang galit. Muling lumambot ang ekspresyon sa mukha ni Maria at naging malamlam ang mga mata. Sinabi ni Maria na patawarin mo na ako, Conrado. Muli siyang nilapitan ng babae at hinawakan sa magkabila niyang pisngi.
Dahil sa hindi niya inaasahan ang ginawa nito, hindi niya napigilan ang sarili na tumitig sa mga mata ng babae. May ilang minuto silang nakatitigan at sa loob ng ilang minuto na iyon, para bang nawala siya sa huwisyo at muling nalimutan ang ibang bagay. Napangiti si Maria. Ibinaba nito ang mga kamay at tumitig sa kanya ng mariin. Tumingkayad ito at umambang hahalikan siya sa mga labi. Hindi pa man naglalapat ang mga labi nila, sumilay na ang ilang gitla sa kanyang noo. Sa kabila ng ginawa ng babae, may ibang muka ang pilit na nagsusumiksik sa kanyang isip. Sa isang kisap mata parang nakikita niya ang mga nakangiting mukha ni Aliyah. Ang mukha nitong sa tuwing tititig sa kanya ay waring dinuduyan siya sa langit. Ilang beses siyang napakurap bago nagbalik sa sariling katinuan. Marahas niyang hinawakan sa magkabilang balikat si Maria at bahagyang itinulak palayo. Sinabi ni Conrado kay Maria na tigilan siya nito at tama na. Bumalatay ang pagkagulat sa buong mukha nito. Tila hindi nito inaasahan ang ginawa niya. Isang tawag na Kuya Conrado ang kanilang narinig. Natigilan silang pareho nang marinig ang tinig ni Aliyah. Pareho silang napalingon sa pintuan at bumungad sa kanila ang dalaga habang mataman ang tinging ipinupukol nito kay Maria. Mabilis niyang nilapitan si Aliyah at mahigpit itong inakbayan sa balikat. Aliyah, bulong niya sa pangalan nito, ngunit hindi sa kanya nakatuon ang atensyon ng babae, kundi sa dalagang si Maria. Nang lingunin niya si Maria, ay nakita niya itong matalim ang tingin sa kanila. Muli nitong sinaklob sa ulo ang itim na belo bago mabilis na humakbang palabas ng bahay. Ngunit huminto ito sa tapat ng pintuan at dahan-dahang nilingon si Aliyah. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba sa paraan ng pagtitig nito sa babae. Nang bumaba ang tingin ni Maria sa tiyan ni Aliyah, ay mabilis niyang hinila patungo sa likuran niya ang babae. Matigas na nagsalita ito na umalis ka na. Gumuhit sa isang ngiti ang mga labi nito bago tuluyang umalis. Hinatid nila ng tingin ang babae hanggang sa makalabas ito ng bakuran at mawala sa kanilang paningin. Agad niyang binalingan si Aliyah at sinipat ito. Tinanong ni Conrado kung ayos lang ba ito at wala bang masakit sa kanya. Puno ng pag-aalala si Conrado at sunod-sunod niyang tanong kay Aliyah. Tahimik na umiling si Aliyah habang mataman ang mga titig sa kanya. Bahagyang kumunot ang noon niya sa nakikitang reaksyon mula rito. Tinanong ni Conrado kung sigurado ba ito. Muling nagbalik sa kanya ang mga pangyayari kanina. Bigla niyang naalalang muntika na siyang mahalikan ni Maria. Nagbuga naman ng hangin si Aliyah bago nagbaba ng tingin at dumistansya kay Conrado. Naglakad ito papalapit sa mesa at inilapag doon ng isang dyaryo. Saka naman niya napansin na may dala-dala pala ito. Nagtanong si Aliyah kay Conrado kung ano ang ibig sabihin na nakasulat sa headline ng dyaryo. Mas lalong lumalim ang gitla sa kanyang noo. Mula sa mukha ng dalaga ay nalipat ang kanyang tingin sa dyaryo. Kinuha niya iyon at sinimulang basahin. Halos tumigil sa pagtibok ang kanyang puso nang mabasa ang headline ng balita. Pinag-krus ni Aliyah ang mga braso sa tapat ng kanyang dibdib. Mariin niyang tinitigan ang binata at napalunok na nagsalita. Sinabi ni Aliyah na akala niya ay nakakapag-usap sila ni Conrado at ng kanyang daddy. Bumuntong hininga si Aliyah. Pakiramdam niya ay ang bigat-bigat ng kanyang dibdib. Nagbaba ng muka sa kanya si Conrado. Nagsalubong ang mga mata nila at napapikit siya nang makita ang reaksyon nito.
Ayaw man niyang pag-isipan ng masama ang binata, pero iyon ang sinabi ng reaksyon ng lalaki. Umiling ang lalaki at maagap siyang hinawakan sa magkabilang balikat. Sinabi ni Conrado na hayaan siya nitong magpaliwanag. Isang lunok ang ginawa niya bago umiling. Pinilit niyang kumawala sa mga hawak ng lalaki at naglakad palayo. Nagtanong si Aliyah kung alam ba ng kanyang daddy kung nasaan sila o nagsisinungaling lang si Conrado sa kanya. Sandaling natulala si Conrado. Ibinuka nito ang bibig pero walang lumalabas na salita mula roon. Maya-maya ay maagap itong tumango. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso nang sabihin niyang nagsisinungaling ba sa kanya si Conrado. Isang lunok ang ginawa ni Conrado bago lumapit sa kanya. Bakas ang hindi maipaliwanag na ekspresyon sa kanyang mukha. Diretso itong nagsalita at sinabing hindi siya nagsisinungaling. Kinagat niya ang ibabang labi bago inagaw sa kamay nito ang dyaryo at hinarap iyon sa mukha ni Conrado. Tinanong ni Aliyah kung hindi ito nagsisinungaling, bakit ang sabi rito ay nawawala siya. Sinabi ni Conrado kay Aliyah na kailangan nilang magsinungaling sa balita para sa kaligtasan nila. Hindi nito naiwasang magtaas ng boses. Sinabi pa ni Conrado na kapag nalaman ng mga naghahanap sa kanila na may alam ang kanyang daddy, ay magiging ligtas kaya ito. Nagunahan sa pagbagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Marahas niyang tinapon sa lupa ang dyaryo at pinahid gamit ang mga kamay ang kanyang luha. Sinabi ni Aliyah na hindi niya alam kung anong gagawin at natatakot siya. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Conrado. Umupo siya sa hagdan ng silid-tulugan at tumitig sa kawalan. Tinawag siya ni Conrado na mahal ko at mas lalo siyang naluha na makaramdam ng matinding kirot sa puso. Lumuhod ito sa harap niya upang magbantay ang mukha nila. Nakikita niya ang pagpipigil ng mga emosyon sa mukha ni Conrado. Sinabi ni Aliyah na nagsusorry siya kung pinagdudahan niya si Conrado habang lumuluha ito. Mapait na ngumiti ang binata at sinabing huwag na siyang umiyak at magiging masama iyan para sa baby nila. Maagap nitong hinawakan ang kamay niya at dinala iyon sa mga labi nito. Napalunok siya bago mabilis na yumakap sa lalaki. Sa ilang segundo ay nanatili sila sa ganoong akto. Tanging ang bilis ng tibok ng kanilang mga puso ang naririnig niya habang nasa mga bisig ng lalaki. Tinanong ni Aliyah si Conrado na hindi siya nito tatraydorin at pagkakatiwalaan niya ito. Naipikit ni Conrado ang mga mata at napapalunok na tumagon kay Aliyah ng oo. Pagsapit ng 2:00 ay mahimbing na natutulog si Aliyah habang si Conrado naman ay nasa tapat ng pintuan ng silid nito at tahimik na pinagmamasdan ang babae. Kumuyom ang mga kamay niya habang inaalala ang mga nangyari kanina. Inaamin niyang nasaktan siya sa katotohanang pinaghinalaan siya ng dalaga. Pero anong magagawa niya? Sa dami na nangyayari ngayon sa kanila ay hindi niya ito masisi kung mawawalan ito ng tiwala sa ibang tao, kabilang na siya roon. Isang lunok ang ginawa niya bago binitiwan ang kortina at hinayaan itong matakpan ang pintuan ng silid ng babae. Umupo siya sa papag at inihilamos ang kamay sa kanyang muka. Muling nagbalik sa kanya ang nangyari sa kanila sa Maynila. Ang nangyari kanina sa pagitan niya at kay Maria at sa nakitang reaksyon ni Aliyah. Hindi niya maipaliwanag ang kabang naramdaman nang makitang nakatitig si Maria sa tiyan ni Aliyah. Kung tama ang hinala niya ay delikado ang buhay ni Aliyah. Mula sa kawalan ay nalipat sa dyaryo na nasa lupa ang kanyang paningin. Siguradong
kalat na ang balita tungkol kay Aliyah. Kapag nagkataon na may makakilala sa babae sa baryo ay mapapahamak sila. Isang sigaw ang tumawag sa pangalan ni Conrado. Nakuha ang atensyon niya nang marinig ang boses ni Tio Gado. Nang maalala ang mga katanungang laman ng kanyang isipan, ay mabilis siyang napatayo. Nasa tabi ito ng sariling bahay at nakatayo habang naghihintay sa paglapit niya. Nang makalapit ay akma nitong ibubuka ang bibig, pero mabilis niya itong inunahan. Tinanong ni Conrado si Tio Gado kung kilala ba niya ng personal si Maria. Natigilan si Tio Gado sa kanyang tanong. Bakas ang pagkagulat sa mukha nito habang nakatitig sa kanya. Maya-maya ay naging mailap ang mga mata nito. Tinanong ni Tio Gado kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumeryoso ang tingin niya dahil sa nakikitang reaksyon ng kanyang tiyuhin. Hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Nangangahulugan lang iyon na may tinatago ito. Sinabi ni Conrado na pinuntahan siya ni Maria kanina at ang sabi pa niya ay hindi sila patatahimikin ang lahat ng taong malapit sa kanya. Napansin niyang muling natigilan si Tio Gado. Nakatingin lang ito sa lupa at tila malalim ang iniisip. Tinanong ni Conrado ang kanyang tiyo at sinabing umamin ito sa kanya. Kilala ba nito si Maria at ano ba niya talaga ito? Tila hindi mapakali si Tio Gado. Baka sa mukha nito ang pagdadalawang isip kung ipapaalam sa kanya ang totoo o hindi. Kapag kuway, bumuntong hininga ito na tila ba tinatanggap nito ang pagkatalo. Binalingan siya nito ng tingin at tumango. Sumagot si Tio Gado na magkakilala sila ni Maria. Muli itong nagpakawala ng hangin na tila ba may mabigat na nakadagan sa dibdib nito na nagpapahirap ng paghinga niya. Sinabi ni Tio Gado na dati niyang kasintahan si Maria.